Turismo ang isa sa bumubuhay sa ating ekonomiya. Ngunit paano kung ang kapayapaan at kaligtasan sa isang lugar ang nagiging kapalit? Ang isla ng Siargao sa Surigao del Norte na tinaguriang surfing capital of the Philippines ay nakilala na rin sa ibang bagay. Dahil sa sunod-sunod na ulat ng gulo, alitan at reklamo na kinasasangkutan umano ng ilang turistang Israeli, nagiging sentro ang Siargao ng intriga. Hindi man sila sa lahat ng pagkakataon na nagsisimula, ngunit dahil sa dami ng mga Israeli sa lugar, sila nagiging tampulan ng atensyon sa loob at labas ng social media. Nang pumutok ang balita na mistulang nagkakairingan ng mga residente sa Siargao at mga turistang Israeli, agad tayong nagsagawa ng masusing investigasyon sa lugar. Dito tumambad sa atin ang pagpapatunay na karamihan nga sa mga turista sa Siargao ay Israeli. Ayon kay General Luna Chief of Police Joseph Asedilla, umaabot sa halos kalahati ng mga turista sa naturang lugar ay galing sa Israel. Isang malaking porsyento na hindi niya may kakailang may epekto sa peace and order. Dagdag pa ni Asedillo, marami sa mga turistang ito ay mga vacationing soldiers o mga sundalo ng Israel. Kaya't may mga matitinding paninindigan pagdating sa nasyonalismo na minsan ay nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan. Kadalasan nangyayari sa kanila, yung mga nakikita natin sa social media na mga misdemeanor, nasisettle kasi within sa complainant saka doon sa mga Israeli. Hindi naman lahat sa kanila. Lagi lang talaga silang napopost kaya na highlight. Nagsasagutan na, may mga sasabihin na pre-Palestine, which is ayaw naman nila yung narinig yung mga ganun ba. Aminado mga otoridad, marami pang mga unreported cases. Anila kadalasan na uwi lamang sa areglo o settlement. Isang sistema na nagre-resulta sa mababang opisyal na record ng mga insidente. Kinumpirma rin ng mga residente sa Siargao na kadalasan sa mga naiulat na tensyon sa pagitan ng ibang foreign nationals at Israeli tourists ay bunga ng usaping international conflicts. Marami pa silang nakabangga na sila ng mga bata kasi nag-uusap sila sa road habang nagda-drive. Mga ganun yung mga behaviors talaga nila. And we've never seen that before sa other tourists, lalo na pag mga Europeans. They've always been respectful. Pero mga lahi yung mga nandito? Israelis. Israeli? Madalas po puro mga Israeli. Ano? Pero mapapait man. Okay naman po, pero may mga time na makulit, makakit sa lamesa. Pero pag sinasaway naman, nakikinig na. 2025 pa nang unang may ulat ang issue ng mga Israeli tourists sa bansa. Gayunpaman, nitong Abril 2026, muling nanumbalik ang issue. Isang pagpapakita na may kakulangan sa pagpapairal ng batas sa naturang isla. Kaya agad na nakipag-ugnayan ang ating programa sa Philippine National Police, Department of Tourism at Local Government Unit. Ayon sa LGU, mas pinahigpit na nila ngayon ang monitoring sa lugar. Simula rin na magpunta ang ating opisina ay inumpisahan na rin nila ang pagbuo ng mas mahigpit na peace and order resolution sa lokalidad. Sa panig naman ng PNP, pinatataas pa nila ang police visibility sa lugar. Pinag-aaralan na rin umano nila ang mga estratehiya para di na maulit ang mga insidente. We received a report regarding this incident. It was just highlighted in the social media posts of some bloggers. Not all naman na Israelis are unruly. Last year, we launched a Bantay Turista wherein
yung mga tourist destinations ng tourist spots sa area ng Siargao, meron tayong tourist police units. With regards to General Luna, sir, during night time, nag-increase tayo ng police visibility dyan to maintain the peace and order. Basically, ngayon kasi yung mga tourists namin dito, silang yung pinakamarami. So, they are the tourists that are staying longer here. The problem with these reports, hindi nare-report sa LGU, hindi nare-report din sa police station. So, kaya ini-encourage talaga namin yung mga, kung ano yung mga incidents na mangyayari dito talaga sa General Luna na magre-report dun sa police station natin. Samantala, ang DOT at Israel Embassy naman ay nangakong mas maging aktibo sa monitoring ng ugali ng mga Israeli tourists. On the part of the DOT Regional Office, we are supporting the LGU's call for a safe, respectful, and inclusive destination through the development of a tourist code of conduct. This region-wide advocacy, which will be piloted in Siargao, seeks to promote responsible tourism behavior and help ensure that tourism development remains inclusive and beneficial to host communities. Bayan, malinaw ang Pilipinas ay bukas sa lahat ng turista. Ngunit ang pagiging bisita ay hindi lisensya upang baliwalain ang batas at respeto sa kapwa. Kaya dapat malinaw ang aksyon, paigtingin ang police visibility at tiyakin ang tourism safety sa lahat ng tourist spots sa bansa at patatagin ang accountability ng mga pilit na sumusuway sa batas. Ito ang patuloy nating isinusulong sa Senado. Dahil kung walang mananagot, maulit at maulit ang ganitong mga insidente. Kung may mga kaguluhan sa inyong lugar, huwag manahimik. Ipaabot agad sa mga kinaukulan upang mapigilan ang paglala nito. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.